Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, May 29 na po 2026, meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, importante mag-short prayer po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinalubos sa akin. Kayo din, sa manonood po ng channel nito. Ngayong araw ng Biyernes ay pag-ingatan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Mga kababayan, nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong minomonitor natin. Pinangalanan na po itong bagyong Doming, pang-apat na bagyo ngayong 2026. Ito po ay lumakas na ngayon sa pagiging Category 3 po na bagyo. Ibig sabihin, severe tropical storm na po ito. Ngayon, aalamin po natin yung mga lugar na maaapektuhan ito at gain din yung trap extension ng kanyang hangin o kung lalakas pa ba ito sa pagiging super typhoon sa mga susunod po ng mga araw. Yan naman ang kailangan nating malaman. Pero bago ho tayo magpatuloy, baka makakalimutan ho ninyo na i-like, i-share yung ating update para mapanood ho ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, ito po yung pinakahuli pong pagtatala natin. Ito pong bagyong Doming na po ito, no? Pero dati po itong may international name na Jiangmi. Huli po itong namataan na mayroon pong lokasyon mga kababayan na 1,100 kilometers east of southeastern Luzon. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na lumakas po sa 85 kilometers per hour at lalakas pa ito hanggang sa 100 kilometers per hour dahil nga po isa na itong ganap na severe tropical storm na category. Kumikilos po ito sa bilis na 15 kilometers per hour pa northwestward po ang pagkilos. Ngayon, tignan nating mabuti yung mga susunod na mga lugar na kanyang madadaanan po, no? Dahil kailangan i-monitor natin ito. Yung mga kababayan natin sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, nagrereklamo na kasi wala daw ulan. Eto na nga po, no? Nakapasok na sa loob ng ating part. Expected nyo po ng mga pag-uulan, lalo na po sa umaga at minsan inaabot po ito sa hapon at sa gabi. So ito po, mamayang gabi po, ang magiging lokasyon po ng bagyong Doming ay 1,150 kilometers east of Central Luzon. So parte na ng Luzon ang tinadaanan po ng bagyong Doming with category 3 na lakas ng bagyo o yung severe tropical storm na category. Pero good thing, hindi po nagbago ang direksyon. Straight pa rin po siya dito sa bandang silangan dadaan pero hindi siya bababa. Diyan parte malapit po sa ating Philippine landmass. Kaya napaka-importante na malaman natin yung kondisyon at lagay po ng ating panahon. Ngayon naman mga kababayan, ay alamin natin kasi bukod po dyan sa bagyong Doming ay nagpapaulan na po at bibigay na ng sama ng panahon ang tinatawag po natin sa southwesterly wind flow. Ito pong southwesterly wind flow, ito po yung panimula o pagsisimula po ng hanging habagat o tinatawag din natin ito na mahinang habagat. Kailangan malaman natin para yung mga kababayan ho natin dyan ay makapaghanda. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, tapusin niyo po mga kababayan ha, importante ho ito, urgent po itong ating update. Forecast weather condition sa area pa rin po ng Western Visayas, sa Negros Island region, kasama po ang Zamboanga Peninsula, Sacsargen, BARMM, kasama ang parte ng Palawan. Asahan po ngayong araw ng Biyernes ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa southwesterly wind flow o yung mahinang klase po ng habagat. Kapag lumakas yan, magiging southwest monsoon na kategory na po ng hangin yan. Sa nalalabing bahagi po ng Mindanao at the rest ng Mindanao, ngayon po ay kasalukuyang naaapektuhan ng trap o extension po ng hangin ng bagyong Doming. Asahan natin lalo sa hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Posible ang mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. So eto na mga kababayan sa Metro Manila naman, ilang bahagi po ng Luzon. Talagang sobrang init na. Asahan ho natin ngayong hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms, dulot po yan ng southwesterly wind flow. Kaya hindi, lalapit paunti dito sa misilangan po ng Luzon. Ito nga pong trap o extension po ng hangin ng severe tropical storm Doming. Kaya wag po kayong mag-alala, makakaranas naman ng mga pag-uulan yung mga kababayan natin dyan, pero hindi po tayo kailangan magmadali. So alamin natin yung mga mangyayari sa mga sitwasyon nga po. Kung makikita ho ninyo,
eto pong bagyong Doming ay lalakas po sa pagiging typhoon category. Pero ang maganda po sa sitwasyon ngayon, hindi ito maglalandfall sa ating Philippine landmass. So nakahinga na ng maayos yung ating mga kababayan. Huwag ho kayong kabahan dahil yung trapo extension ng hangin ng bagyo, mga pag-uulan lamang ang dinudulot niyan. Medyo hindi naman kalakasan ang mga hangin kasi wala tayo sa pinakasentro o pinakagitna ng bagyo. Ganun po ang senaryo ang ating nakikita ngayon sa sitwasyon po ng bagyo. Magiging typhoon po ito pagdating po ng May 30 alas 8 ng umaga hanggang sa gabi po ng Sabado ho yan, bukas ho yan. Typhoon category pa rin sa Sunday ng umaga hanggang sa gabi ng Linggo. Pagdating po ng Tuesday, Monday hanggang sa Tuesday, isang ganap pa rin ito na typhoon category. At kung makikita ho ninyo, hindi man siya maglalandfall sa ating Philippine landmass, yung hangin ho niya bilang typhoon category ay iihip po sa silangang parte po ng Visayas, Luzon, kasama po ang silangang parte po ng Mindanao. Kaya makakaranas po ng mga pag-uulan. Bukod po dyan, etong tinatawag natin na southwesterly wind flow ay hinihigo po nito nga pong bagyong Doming. Kaya nga yung sinasabi natin na rapid intensification, nangyayari na po ngayon ito sa bagyong Doming. Alam nyo yung sinasabi natin kapag sobrang init, ang katumbas niyan, malakas na bagyo. Hindi naman kasi actually agad naramdaman yung epekto po ng bagyong Doming dahil nga po nandoon siya sa stationary mode na hindi po kumikilos. Matagal siyang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayon pa lang ito nagbibigay ng mga pag-uulan. So ano ba yung dapat natin gawin dito at i-expect po lalo na sa mga susunod po na mga araw? Ito yung mga lugar po na babanggitin ko, yung mga makakaranas po ng trapo extension po ng hangin ng bagyong Doming. So dapat maging alerto at maging handa po mga kababayan na unahin muna natin po mga kababayan. Siyempre, ito pong parte po ng Eastern Mindanao. Yan po kasi yung nadidikitan ng trapo extension po ng hangin. Kasama sa dapat maging handa at maging alerto po ang Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Kaya din, kasama po ang Caraga Region, ang bahagi po ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, kasama po ang Surigao del Sur at Dinagat Islands. At yan naman po paakyat ng konti sa Eastern Visayas, mahagip ng trapo extension ng hangin ang parte ng Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, kasama po ang Eastern Samar at Biliran. I-take note nyo po yung mga lugar na binabanggit ko dahil sobrang importante na dapat alam natin kung paano at kung saang mga lugar po makakaapekto itong bagyong Doming. Kailangan po ngayon, kung ito'y mamiminsal at magbibigay ng mga pag-ulan, nakahanda po tayo, di ba? Lagi ko po yan ipinapaalala. So tataas ng konti yung tinatawag natin na area of probability o ang pinakasentro po ng bagyo, no? Pero nasa silangang parte ha. Sa North Luzon naman, maging alerto at maging handa. Ang Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, at sa Caraga Region naman po, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama po ang Dinagat Islands. Yung mga lugar po na binanggit ko, hindi naman po yan direktang matatamaan ng pinakasentro o pinakamata ng bagyo. Pero kapag nagkaroon po tayo ng mga pagbabago, lalo na po hinihigop ng bagyong Doming, etong southwesterly wind flow, kasi mahinang habagat pa yan, pwedeng magkaroon ng konting pagbaba sa direksyon nito. Kapag naapektuhan po ng hangin o trap yung mga lugar po ng Eastern Mindanao, ng Eastern Visayas at North Luzon ng mas malakas pa na trap extension ng bagyo, pwedeng itaas po sa warning signal number 1, 2 hanggang sa 3 dahil po nasa category 3 po tayo etong bagyong Doming, no? O dating bagyong Jangmi. Ngayon naman po mga kababayan, dahil nga po kinakailangan malaman natin ang kategorya ng bagyo, explain ko sa inyo mabuti. And please, huwag kayong mauumay sa ating update at si Kuya Francis nyo, lagi po nagbibigay talaga ng mga paalala. And ine-explain one by one kung ano yung mga lakas sa kategorya ng bagyo. Ngayon ho, nasa category 3 tayo. Pag sinabi ho natin na category 3, severe tropical storm na may lakas po ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang mga direktang lugar po niya na maapektuhan, kayang itaas po sa warning signal number 3 ang lakas ng hangin.
at magtataglay ng warning lead time na 24 hours. Bagamat wala naman tayong pag-landfall o landfall scenario, yung hangin extension lamang ang makakaapekto. So malilesen po yung mga epekto ng malakas na bagyo na ito sa mga lugar po na maapektuhan. So kapag lumakas yan sa pagiging typhoon category, yun po ay category 4, which is lalakas yung hangin niya sa 118 hanggang 184 kilometers per hour. Sa ibang update, tinignan natin, double check natin kung eto nga ba'y magiging super typhoon. As of now, hindi pa naman nakikita, pero kino-consider natin yung tinatawag po, layo ko sinasabi, rapid intensification o mabilis ang paglakas ng bagyo. Pwede ito sumagad sa pinaka-super typhoon kung mas lalakas ang epekto ng southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon po, silipin natin ang mabilisan yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. And actually, makikita ho ninyo dito, may panibagong sa mapa ng panahon na madedevelop sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ating pong makikita ninyo na mapa, no? Pagitan po ng May 26 hanggang sa June 3, ito week 1 po ng June, no? Tropical Cyclone Jangmi o Dome, nakita nyo naman, walang landfall scenario, lalabas po ng par natin pagdating po ng Martes hanggang sa Merkules, diretso po sa Taiwan, ay may susunod na naman panibagong sama ng panahon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Isang low pressure area na nasa medium chance ang kategorya. Sa week 2, pagitan ng June 4 hanggang sa June 10, kung makikita nyo, consistent po na siya didicate itong LPA na medium chance dyan po sa may kanlurang bahagi po ng Luzon. So ine-expect natin pagkatapos po nitong bagyong Domeng, panibagong sama ng panahon ng mabubuo sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero hindi pa natin niya kinoconsider bilang isang banta po ng bagyo dahil sama ng panahon o low pressure area pa lamang po yan. Ngayon naman ipasilip ko ho sa inyo yung pinaka-circulation po as of now ng bagyong Domeng, kung paano po siya umiikot o paano yung kanyang lakas. Ito po, mabilisan lamang to, papakita ko, please tapusin nyo po yung video natin para din sa atin ito at malaman din ng mga kababayan natin kung nakakapanood po kayo sa ngayon. Importante na tayo po ay nakakapaghanda sa ganitong sitwasyon dahil ang mga bagay na hindi natin na-expect nangyayari na. Kung makikita ho ninyo, ayan po yung tinatawag natin na advanced weather forecast. Kung makikita ho ninyo, yung trough extension ng kanyang hangin umiihip. Hinihigop niya po ang epekto ng southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Na yun ang naging dahilan kaya ito lumakas sa pagiging category 3 o severe tropical storm at lalakas sa pagiging typhoon category 4 sa mga susunod po na mga araw. Halos madidikitan po ng sobra, no? Etong extreme northern Luzon ng trough extension po ng kanyang hangin. Kaya sa mga susunod na mga araw, malaking bahagi ng Metro Manila, Luzon, makakaranas na ng mga pag-ulan. So wag masyadong mainip yung mga kababayan natin dyan. At kung makikita nyo, pag nakalabas na yung bagyong Domeng na yan sa ating Philippine Area of Responsibility, panibagong sama ng panahon. Ito po, tignan nyo mabuti, yung pinakita ko kanina sa tropical cyclone threat potential, makikita nyo ngayon sa ating pinaka-advanced weather system. May development po dyan na tinatawag natin na southwesterly wind flow at magkakaroon po ng circulation dyan ng sama ng panahon o kumpul ng kaulapan o low pressure area na nasa medium chance ang kategorya. Bagamat may mga pagbabago pa rin tayong kino-consider, pero ang binabantayan pa nating isa dyan ay eto nga pong pag-develop o paglakas ng southwesterly wind flow at mapupunta yan sa tinatawag po natin na habagat na. O ito na yung wet season talaga. Actually, nagsimula na talaga ang wet season natin noong nakaraan pa at hindi pa talaga maramdaman. Ngayon ay mga kababayan, silipin natin yung ating pinaka-live na mapa at lagi kong pinapakita para malaman nyo kung paano ba kumikilos yung bagyo at i-explain ko mabuti yung kanyang mga magiging senaryo. Ito po, kung makikita nyo po mga kababayan sa ating pinaka-live na mapa, ito po, no, actual po ito. Ito po yung bagyong Domeng na nasa category 3, severe tropical storm category po ito mga kababayan na nakapasok na ngayong araw po ng Biyernes sa ating Philippine Area of Responsibility. At eto, nakikita nyo yung parang apa na yan. Yan yung tinatawag po natin na area o probability ng bagyo. Malawak po ang radius nito o yung ibig sabihin yung sirkulasyon, yung nasasako po ng kanyang hangin. Kaya nga sinasabi ko, kahit wala po tayong landfall scenario, ay makakaranas po tayo ng malawakang mga pag-ulan. Lagi kong ipinapakita, lalo na po ang parte ng Metro Manila, nitong mga nakarang mga araw, dry na dry talaga, tuyong-tuyo. Dahil nga po, etong bagyong Domeng, sinasabi nila wala daw silbi, hindi naman nagpapaulan kasi nandoon po siya sa tinatawag natin
na halos hindi gumagalaw. Stationary mode. Yun po ang delikado. Pag ang isang bagyo po hindi gumagalaw, minsan nagkakaroon yan ng rapid intensification o nagpapalakas siya ng development ng hangin, saka po bumibilis ang kilos. Ngayon, nakikita natin ito'y gumagalaw na at nagbibigay na ng pag-uulan silangan ng Mindanao, Eastern Visayas. Sa ilang bahagi po ng North Luzon, nararamdaman na po yung epekto niyan. So ngayon po ay maging handa at maging alerto tayo. Pansinin nating mabuti itong kanlurang bahagi po ng Palawan o kanlurang bahagi ng ating bansa. Yung development po kasi ng southwesterly wind flow, yan ang nagbibigay ng pagpapalakas dito nga po sa Bagyong Domeng. Ganito po, no? Explain ko sa inyo ng isa pang senaryo. Kapag nawala na po itong Bagyong Domeng nito, by next week po yan, Lunes hanggang sa Miyerkules po, lalabas na to ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong southwesterly wind flow ay magpapalakas na naman or magde-develop po ng panibagong sama ng panahon. At pinakita ko yan dyan sa kalurang bahagi ng ating bansa. Ngayon naman po, eto, marami nagtatanong sa atin, kapag lumakas ang southwesterly wind flow o mahinang habagat, magiging habagat talaga yan o yung malakas na kategorya ng habagat. Hindi po all the time, ang habagat po ay nagbibigay ng mga pag-uulan. Meron po tayong tinatawag na monsoon break, no? Dapat tandaan po ninyo, kapag habagat season tayo, hindi yan all the time o buong tag-ulan season ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan. Madalas pag monsoon break, yung mga pag-uulan po, tuwing hapon lamang at minsan hanggang sa gabi. Dalawang kategorya po ng thunderstorms ang ating binabantay at pinomonitor pag habagat season na tayo, no? At magsisimula na yan o nagsisimula na rin yan ngayon dyan sa kalurang bahagi ng ating bansa. Yung una, yung normal na thunderstorms na tumatagal ng 45 minutes. Yung severe thunderstorms, tumatagal po ng 45 minutes hanggang sa 2 oras at napakalakas po ng kategorya ng severe thunderstorms. Yung tipong malabagyo po ang nagiging epekto. So ito po mga kababayan ko, sa pagtatala rin ng pag-asa, ito pong mga bagyo na papasok sa atin ngayon, more on sa silangang parte lang po ng ating bansa, yung mga malalakas na kategorya ng bagyo. Dahil nandyan po kasi ang development ng hangin sa ngayon. Pero sa mga susunod po na mga buwan, pagdating po ng July, August, at doon sa September, bare months, ay may mga madedevelop na bagyo sa kalurang bahagi ng ating bansa, kaakibat po ng epekto ng habagat o ng southwest monsoon. So ito po mga kababayan, ano yung mga dapat nating gawin ngayong merong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Unang-una, lagi ko sinasabi po mga kababayan, na mag-antabay po kayo sa update ni Kuya Francis. Ako po ang inyong laging nagbibigay ng update. It's araw-araw tayong magkasama. And hopefully, huwag kayong magsawa. Lagi niyong bantayan, dapat nakasubscribe at nakahit ang notification bell. Anytime na mag-upload po tayo, instant makikita nyo po agad at pwede natin ma-share. Ganun po ang ginagawa natin. Mapapansin nyo, medyo hype na hype tayo kasi nga po ito yung bagyo na ina-expect ng mga kababayan natin. Pangalawang paalala ko, ito po, aapon na naman ang mga pag-uulan dahil nga po, aapon na naman ang baha dahil sa pag-uulan, dulot po ng Bagyong Domeng at ng mga local thunderstorms kasama po ang southwest monsoon. Ang parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, Luzon, ay maglinis na ng kapaligiran. Alam nyo yung mga basura, babara na naman yan sa mga kanal. Yun po yung hindi natin inaasahan na biglang pag-flow ng tubig o yung biglaang baha. Actually, kahit po mga 45 minutes lang hanggang 1 oras na malalakas na pag-ulan, magdudulot na po talaga ng mga pagbaha yun sa mga low-lying areas. Alam naman natin, kapag ganitong bagyo season na o habagat season na, kahit po nakakaranas pa rin tayo ng mga maalinsangang panahon sa umaga sa tanghali, mapapadalas na mga pag-uulan po tuwing hapon. Yung isang paalala ko pa, sipla, kailangan yan para sa mga gamit natin, i-safety na. Ngayon pa lamang po, go bags dapat meron din po. Sobrang importante yan, lalo na po ngayon na meron na tayong banta ng bagyo na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pa mga kababayan, yung mga bubong ho ninyo, chinek nyo na po ba? Baka mamaya ho kasi kung kailan tayo kasagsagan ng pag-uulan, saka ba makikitang may tulo pa talaga, no? Alam nyo, mas maganda na ngayon tinecheck natin. May oras pa naman dahil hindi pa naman sagad na sagad yung mga pag-uulan, pero nararamdaman na po natin ng bagyo. Kaya yung iba na nananalangin po, yung mga kababayan natin sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, na tuyong-tuyo na daw po yung palayan, no? Talagang yung iba bumibili pa ng diesel para sa makinarya para makapagdilig. Hintay-hintay lamang po tayo. Etong bagyo po na ito,
ay hindi naman actually sobrang nakakatakot o mamiminsala dahil nga po sa gilid lamang siya ng ating Philippine landmass. Nasa loob ng PAR pero sa gilid lamang at walang landfall senaryo sa ating Philippine landmass o sa kalupaan ng ating bansa. So ang masasabi natin dito mga kababayan, mga pag-uulan na malalakas ang ating mararanasan. Actually itong bagyo na ito mga kababayan ko, ito'y panimula pa lamang o unang bagyo ngayon pong habagat season. At ini-expect talaga natin pag unang bagyo sa habagat season ay nagiging malakas. So hindi naman natin tinatapos ito sa pagiging typhoon category. Pwede pa rin yung mga rapid intensification na pwede mangyari dito, which is yung pinakasagad niya sa super typhoon category. Pero bago mangyari yung take note, ito yung malayo na, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isang paalala ko palagi ko sinasabi po mga kababayan na kinakailangan po natin ipag-pray yung sitwasyon ngayon ng ating bansa. Bukod po kasi sa mga update patungkol sa Super El Nino, eto pa yung pagpasok nga po ng bagyo ay hindi po makapaminsala o magbigay ng matinding impact po sa atin. Actually, yung hinihiling po, pinagpipray ng mga kababayan natin na ulan, minsan sobra-sobra po ang dumadating. Nakakatakot naman yung ganun. Minsan gusto na natin pahintuin, nangyayari, tuloy-tuloy pa rin po. Tulad ngayon, ang development ng bagyo nasa loob na ng PAR. So ang ibig sabihin nito, mas maraming ulan na mararanasan. Sa parte ng Metro Manila at ng Luzon, maghintay lamang kayo, mararanasan pong epekto ng bagyong Doming, gayon din ng mga local thunderstorms. Huwag tayo masyadong mainip. So mga kababayan, ito ang sinasabi ko, isummarize natin po yung ating update. No? Parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao, may mga tsansa ng mga pag-ulan dahil sa bagyong Doming. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Meron ding mga nagtatanong, magiging mainit ba ang panahon ngayong araw po ng Friday? Pero ito, sa latest na update natin sa temperatura po ng ating panahon, sa parte po ng Luzon, medyo bababa na po no, yung temperatura sa 35 degrees Celsius. Pero kung mapapansin ho ninyo, feels like 40 to 45 pa rin yung init. Pero bumababa na po yun dahil nga po nawala na rin ng epekto ng easterlies o malisang hangin. At ito yung bagyong Doming nasa loob na ng ating bansa. Sa parte ng Bulacan area, hanggang 36 degrees Celsius ang magiging mainit ngayong araw po ng Friday. Batanes, Cagayan Valley, hanggang sa 32 degrees Celsius at 80% ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon. Batanes at Cagayan Valley po. Sa Cordillera, Ilocos, yung mga lugar ho na yan, hanggang sa 35 degrees Celsius ang magiging sobrang init. Kapag nagkaroon po ng pag-uulan sa umaga, gayon din sa hapon. Nasa 80% din ang tsansa ng ulan sa hapon po, dyan sa parte ng Bicol Region. Sa Eastern Visayas naman po, 27 to 34 degrees Celsius ang magiging lagay ng temperatura ng panahon, lalo na sa hapon. Sa hapon po ito pinakamataas sa 34, pababa po dahil sa cloudy skies at mga isolated rains. Sa Western Central Visayas naman, sa hapon po, ang temperatura ay aabot na lamang sa 27 hanggang 35 degrees Celsius. Mainit sa umaga, sa hapon ay may mga pag-uulan. Tsansa ng rain sa Western Central Visayas ay nasa 60 to 80% po dahil sa traffic extension po ng bagyong Doming. Sa parte po ng Mindanao, Davao, Caraga, sa hapon ang temperatura 26 to 33 degrees Celsius. Scattered rains and thunderstorms ang aasahan dahil po sa trap ng bagyo. Sa Zamboanga, kasama ang Soxergen, ang lagay ng temperatura sa hapon 26 to 34 degrees Celsius. May mga pag-uulan dahil sa trap ng trap po ng bagyong Doming. At sa mga ibang lugar pa na hindi ko nabanggit, asahan ng mga isolated rains. So mga kababayan, hindi po tayo muna makapag-shout out at medyo talagang nasobrahan po tayo sa pagod. Pero syempre hindi mawawala po ang ating Bible verse ngayong araw po ng Friday. Bago tayo matapos, samahan nyo ako sa ating Bible verse at dito muna tayo magpo-focus. Ito rin yung Bible verse kahapon pero syempre i-explain ko ng mabuti. Unang-una, matatagpuan po ito sa Unang Korinto 10:13. Ito po ang sinasabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So itong bagyo na yan, hindi yan ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi po natin yan mapagtutugumpayan o kung hindi natin yan kakayanin. Actually, blessing pa nga maituturing yan dahil sa ulan na yung maibibigay nito. Pero yung bagyo na direktang maglalandfall, hindi po yung blessing, talaga mapaminsala ho yun. So, like ko sinasabi, ano man ang problema nyo mga kababayan,
Yung mga nanay senior natin na lagi nagko-comment no, maabot hanggang dito sa dulo ng video natin, sobra ko po kayong na-appreciate. Hayaan nyo po at makabawi man lang ako ng pa-shoutout sa susunod na update. Gagawan ko po talaga. Sobrang nabisi lang po si Kuya Francis nyo ngayon sa dami po ng mga update at dami po ng ating trabaho. At mga kababayan, lagi ko sinasabi, always pray. Maging handa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. I-ready na ang jacket, kapote, payong sa mga biglaang pag-ulan dahil officially nasa rainy season na po tayo. Yan muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.